Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Ayan, sige po kung meron po kayong mga Bibles with you, pwede niyo po bang pakikuha ito at buksan po natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Second Timothy chapter 2 verse 15. It says, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth." Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po for your presence this night, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga anak mo na ginamit mula po sa aming worship team. And Lord, sa mga nagpray, Lord, sa youth, Lord, we thank you for their lives. And Lord, as we listen to your word, as we study your word, Panginoon, patuloy na pagpalain mo po, Panginoon, ang mga oras na ito. Lord, panalangin ko po, gamitin mo po ang iyong anak, Panginoon. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na patuloy na dumaloy ang iyong presensya sa bawat buhay po namin. Lord, sa gabing ito, and Lord, maging sa aming pakikinig. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige nga po, minsan pa po, palakpakan po natin ang Lord. Amen. Magandang gabi po ulit. Parang pangatlong magandang gabi ko na yon. Hindi po pala nakakaluma yung pakiramdam sa pulpit. Ayan. Magandang gabi po ulit. Ang hirap sundan. Ayan, may gagawin po tayo ngayong gabi. Ayan. Dahil kakapasukan lang po, tangay ko pa po yung spirit ng pasukan. Pwede po ba kayong humanap ng partner? Kahit sino pong katabi nyo po, o kaya nakausap nyo kanina bago mag-pray, o kaya gusto nyo lang po talaga siyang ka-partner. Yan, sige po. Konti lang naman po yung nasa on-site. Pwede po tayong mag-pair up. Yung mga nasa online po, kung may katabi po kayo, mag-pair up po kayo. Ayan. Siguro magkakatabi na po. Tapos po, dun sa mag-partner, sabihin nyo po sa ka-partner nyo yung alam nyong memory verse. Ayan. Yung alam nyo mong memory verse. O kaya po yung insight mula nung Sunday preaching. Sa mga nasa online po, pwede nyo pong i-type yung alam niyong memory verse. Ayan. Isa lang pong memory verse. Ayan. Sige po. Bibigyan ko po kayo ng time. Isa lang pong memory verse. Huwag niyo pong basahan ng buong chapter. Isa lang po. Ayan. Meron na po, nakapagsabi na po ba kayo? Amen. Sige nga po, total nagsabi na rin po kayo. Parinig na po natin. Sige, tatawag po ako ng 2 pair ha. Pwede ko po bang mahingan si Ate Grace, tsaka si Tita Ophel? Ayan. Pabanggit nga po nung sinabi niya na memory verse sa isa't isa. Sige po, dito na po kayo sa may camera. Ayan, dali na po. Ano lang po ito? Pampawala ng kaba. Ayan. Palakpakan naman po natin si Lord. Very courageous. Ayan. English or Tagalog, tatagapin po natin yan. Ayan. Tita Ophel, ano yung sinabi ni Ate Grace sa memory verse? Dito po kayo. Magibulungan pa. Sige po, ano po yung sinabi? Wow! John 3:16! Yun na po yun. Yun talaga. Yun po talaga. Ate Grace, ano yung sinabi ni Tita Ophel? Kasunod po nun, Ephesians 2:8-9. Ephesians 2:8-9. Amen. Malakpakan po natin sila. Ano po kasi sila? Very keen po sila sa T40, kaya yun po talaga yung verses nila. Amen po? Amen. Sige po. Sino pa po? Medyo malakas po loob ko yata ngayon. Pwede po ba si Tita-Tita tsaka si Pastor? isa lang po. Tapos wag yun na po ako patayuin sa susunod.
Ano po yung sinabi ni Pastor na memory verse niya? Siyempre, curious din po kami. Ayan. Pwede po tumayo kung gusto. Ayo, tatayo. Sige po. Sabi, ano na lang po, delay na lang po ng memory verse. Ayan, Philippians 1:6. Tita, ano po yung sabi ni Pastor? Wow, same book. Philippians 4:13. Amen. Sa mga nasa online po may nagsabi din po, John 3:16, Matthew 6:33, and 2 Timothy 2:15. Parang yun po yung verse natin tonight. Amen. So, bakit ko po yun pinagawa? Wala lang po. Di, joke lang. Kasi po, yung pag-uusapan po natin today, yung reading the Word and understanding the Word of God na sinabi po ni Timothy or sinabi ni Paul kay Timothy. Amen. Paul tells us to live our lives with a constant awareness that we are going to stand before the Lord. Amen po. Kaya po tayo nagsuserve, kaya po tayo nagpapalalim dahil there will come a time that we will give the Lord an account of our lives. Naalala ko po sa isang preaching ni Pastor CJ, tandang-tanda ko po yun, matagal na po yun. Sabi niya po, mahirap pangarapin na ang gusto mong sabihin sa'yo ng Lord, well done, pero hindi mo ginagawa yung best mo para sa Kanya. Amen po. Dito po si Paul, ina-instruct niya si Timothy na ngayon na you will lead, ngayon na you will preach the word, ngayon that you live in victory, do your best to present yourself to God as one approved, as a qualified servant of the Lord. Yung sinabi po ni Paul, it's not because just to show people na kaya ni Timothy or na magaling si Timothy. It's because sino yung sinaserve ni Timothy. That you should do your best because of the God whom you serve. Because of the God whom calls you dun po sa serving na ito, sa pagkakatawag na ito. He wants Timothy to give attention to the quality of his work, remembering the one for whom he works. The best na work, kasi the best ang deserve ng Panginoon. He wants Timothy to live and labor for an audience of one. Amen? An audience of one. Lagi po sa amin sinasabi yun sa youth noon na when we do our works, hindi para makita ng mga tao, hindi para makita ng mga tao how good yung bringing up po sa amin, but because we want to please God, but because of the audience of one. Paul also told us and Timothy that we should do everything as if we were doing it for the Lord. Because we are. Amen po? We should do everything as if we are doing this for the Lord. Kasi yun talaga yun. Kasi yun po talaga yung dapat na ginagawa natin. And as we live in victory, as we journey po dito sa mundong ito, as we serve the King of Kings, let's be qualified for His name. Amen po. Maikli lang po ito. Una po, sa verse 15 po, is do your best to present yourself to God as one approved. Our action. Amen. When it comes to love, narinig niyo na po ba yung binigay ko naman ng lahat, pero hindi pa rin sapat? Narinig niyo na po ba yun? Parang movie line po yun eh. Or baka narinig niyo na po sa ibang mga daan. Pero alam niyo po, the trouble of most people, of most Christian, hindi po yung binigay natin yung lahat pero hindi pa rin sapat. The problem is we don't give our best. Sometimes we don't give God our best.
And our action tonight is to give God our best. When we give God our best, it means giving God your first of everything. Mula pa po noon, sa mga scriptures, ginagawa po natin, pinapractice po natin yung first fruits, yung serving at its best, we train. Nag-workshop po tayo. Kagaya po nila, we still serve the same God. Kagaya po ni Timothy that time nung sinasabihan siya ni Paul, up to now, we still serve the same God. And alam niyo po, He is still worthy of our best. Karapat dapat pa rin po siya dun sa best time, sa best effort, and best resources that we have. Kaya po when we work for the Lord, when the Lord tells us to stand, kahit po nahihirapan kayo, kahit po magiging masakit, or meron po kayong pagdadaanan, if you are called for the name of the Lord, do your best. Gawin po natin yung pinakamainam sa Panginoon. Because He still is worthy of all those things. Our best involves giving God our most superior work. Naalala ko po, si tatay, yung mga gamit po namin, buo po yun. Pag ginawa niya po, sira na. Pero babubuo pa rin po ulit. Alam niyo po, yung works of our hands, yung mga trabaho po natin, yung mga ginagawa po natin sa Lord, yun po yung magpapakilala kung sino yung Diyos natin. Yung bawat salita po natin, yung bawat pagtayo po natin, pagtugtog, pagsayaw, pakikisama, magpapakilala po yun kung sino yung Diyos na sinaserve po natin. And every time, let's do our best. Every step, every work, let's do it for the Lord. We are not trying to please men, but God. Si Timothy po, sinasabi to ni Paul kay Timothy, because he is not trying to please God in order to be approved. Hindi po yun yung dahilan ba't kailangan mo i-please ang Lord for you to be approved. Sinasabi po ito ni Paul kay Timothy because he is trying to please God because he has been approved. Tinawag po tayo ng Panginoon. We are called by our names. By the highest of highs. By the King of Kings, tinawag niya po tayo. Kaya po, let's give our best to the Lord. Hindi po dahil for the crowd, but because of the one who calls us. Because of the one who calls us. The approval of God is not earned, but received. Hindi po natin to na-earn, pero natanggap po natin. It does not come to you on the basis of merit, but on the basis of mercy. You are called, you are approved, you live in victory, not because of the things na meron ka or the merit, but because of the mercy of the Lord. Dahil po sa habag ng Panginoon. A life of ministry does not flow from an attempt to win the approval of God. Lahat po ng ginagawa natin, it's not to win the approval of God. But it's the joy of receiving God's approval. Kasi masaya po tayo na tayo tinawag ng Panginoon. Ginawa niya tayong mga anak. Kaya po, we can do our best. While we live in victory,
In your triumph, always do your best. The world may want you to do this. Pwede pong iba yung ginagawa ng mundo. Pero alam niyo po, it's better to have God approve than the world applaud. Mas masaya po na ang Diyos ang napapapurihan po natin. Kaysa palakpakan tayo ng mga tao dun sa bagay na hindi naman nakakalugod sa Kanya. It's better to have God approve. Mas okay na natawagin ka ng Lord kaysa mapunta ka sa iba. Kaysa makamtan mo lahat. Makamtan mo ang mundo. Pero wala naman ang Panginoon. Amen po. Even if no one sees you, or even if we are doing it all by ourselves, we will still give God our best. Amen po. Sige nga po, pwede po ba nating palakpakan ng Lord? Amen. Your action. Pangalawa po, is your attitude. A worker who does not need to be ashamed. The approved worker does not need to be ashamed. They will be found and tested to be genuine. Paul tells Timothy to live his life in such a way that he will prove himself faithful. Because the one who calls him is faithful. Ganon din po tayo. Ang tumawag sa atin ay tapat. Kaya po sa paglakad natin sa Panginoon, sa bawat gagawin natin sa Panginoon, tapat din yung mga pangako niya. Tapat din po yung mga sinabi niya sa atin. And He is our firm foundation. Timothy is to live his life as one who is an authentic believer. Kapag po ginawa natin ang isang bagay, at alam mo na ginawa mo yun sa pinakamainam, sa pinakamaganda, sa pinaka-the best, alam niyo po, don't be ashamed of your work. Huwag niyo pong ikahiya yung ginawa niyo at alam niyo namang para sa Panginoon. Because if you do it right, there will be no shame. Kapag tama po natin ginawa, wala naman pong shame. So ano po ang pagkatawag sa atin? To do it right. To do it right before the Lord. Whatever you do, don't look for shortcuts. Don't shortchange God. Work hard in searching the scriptures. And handle God's word with diligence. Alam niyo po, pag nakaka-attend po kayo ng preaching clinic, nakakatuwa po yung mga kaklase ko. Totoo po yun, nakakatuwa po talaga sila. Alam niyo po, mga 50s, 40s, pero kayang mag-PowerPoint. Nakakayang gumawa ng preaching. Bakit po? Kasi ginagawa nila kung paano yung tama. Natututo kasi sila paano gawin yung tama. Kaya po pag may ginawa sila, kaya nilang i-report. Nag-report din po sila. They are not ashamed. They are workers that are approved. Because they did it right. Don't be ashamed of the work you do. Because if you do it right, the Lord will be honored. Ang Diyos ang mapapapurihan. Kapag ginawa mo yon, kahit doon sa proseso nahirapan ka, or nasaktan ka, or di mo po talaga alam ang gagawin. If you do it right, makikita ang Panginoon sa buhay po natin. Doon din po sa chapter, sinabi din ni Paul kung ano yung mga bilin niya kay Timothy. We should also be careful to correct
not quarrel. We should acquire knowledge dun po sa salita ng Panginoon. Dalawa lang po ito tumayo kanina, pero alam ko po lahat kayo may nasabing memory verse. Amen po? Because we want to give God our best. We need to study diligently, not only to defend our faith, but to know the difference between something worth battling for and something which is just distracting. Bakit po tayo nag-aaral? Bakit po tayo nagpapalalim sa Panginoon? Not just to argue with people, not just to defend ourselves, pero para malaman po natin, ma-discern natin ano yung dapat labanan, ano yung dapat pagtagumpayan, and those things na distractions lang sa atin. Those things na nasa paligid lang po natin. So let's have this attitude na hindi po tayo mahihiya. Una po, kasi ginawa natin yung pinakamainam para sa Panginoon. We won't be ashamed because we correctly handles and did our best for the Lord. Amen. So your attitude, your action, your attitude. Pangatlo po, your account. Who correctly handles the word of truth. Dito po sa picture ng verse na ito, Paul is talking about a workman, skilled na workman, skillful workman. In other words, the approved workman stays on the path of truth without getting distracted by personal truth or the world's imposed truth. Sa bilis po ng pagbabago sa mundo, o kaya po sa dami ng pwede po nating ma-acquire, within a click, o kaya po sa mga napapanood natin, ang isa pong katangian ng Kristiyano who lives in victory stays on the path of truth. Nananatili sa katotohanan kahit ano pa pong panahon. There will be persecutions that will come along. Pwede pong minimal, pwedeng mabibigat. Pero an approved and qualified servant stays on the path of truth. Nananatili sa katotohanan. And they make it easy for other people to follow the path. Sila rin po ay nagiging daan sa iba para puntahan ang Panginoon. That's our account. That when people see us, kapag po nakita tayo ng mga tao, they would want to serve the Lord also. Yung nakikita nila yung gawa mo, nakikita nila yung joy of serving, gugustuhin rin nilang makilala yung Panginoon mo. The goal is not just to win arguments, but bring people to repentance and bring them to the feet of the Lord. Yun po yung sinasabi ni Paul, pinapaalala niya kay Timothy na as he served, ngayon na siya na yung maglilid. Kahit very young pa lang po siya that time. Marami pong lust ang youth, maraming distractions ang youth, or kahit po bago pa lang kayo sa ministry. But always remember to stay on the path of your truth. Manatili at tayuan niyo po yung katotohanan na alam niyo. Kahit ano pong marinig nyo, ma-acquire nyo, malaman nyo sa iba, alam mo na yung katotohanan. Alam mo na ano yung dapat, manatili po tayo doon. To be approved by God, we need to be kind, able to teach, be patient. When people mistreat us, we need to instruct with gentleness. Because we don't want just to win the arguments.
but to bring people sa totoong pagsamba at relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, yung nalalaman po natin, yung mga bagay na makikita po natin sa God's Word, it would build up. Knowledge will puff up while love for God builds up. Habang mas minamahal mo ang Panginoon, habang araw-araw nagdedesisyon kang mabuhay sa tagumpay, mas makikilala mo po ang Panginoon. Mas makikilala mo pa siya in your intimate relationship sa Panginoon. Doon po sa mga problema, sa mga desisyon na kailangan niyo pong gawin, seek the Lord while doing your best for the kingdom. If you want answers, look for the author of everything. If you want your future, punta ka dun sa may plano ng kinabukasan para sa iyo. And love Him even more. Because Paul writes also to the church of Corinth, whoever loves God is known by God. Ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay kilala niya. Amen po. Walang nalilingid po sa Panginoon. Even your works, even your cries, kahit po yung mga panalangin natin ng mag-isa po tayo. If you love God, God knows you. And the best of all preachers, alam niyo po, lahat ng mga nakikita po natin, naririnig nating tumatayo, lahat ng mga kasama po natin sa pananampalataya, hindi po sila yung magagaling magsalita. Hindi po sila yung kayang-kayang umarap sa mga tao. Pero alam niyo po, they strive to live for God. The best of all preachers are the men who live their creeds. Ay yung mga taong nabubuhay doon sa salita ng Panginoon. Yung mga taong sinusunod yung salita ng Panginoon at nananatili sa katotohanan na alam po natin. They relied on the grace of God, and at the same time, they work hard. Yeah. Kaya po yung beginning ng letter, nung instruction ni Paul kay Timothy, sabi po sa verse 1, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ganon din po, habang tumatagal, habang humihirap, habang mas inaangat ka ng Panginoon, as if it is saying din po sa bawat isa sa atin, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Amen po. Doon pa rin po tayo magre-rely, doon pa rin po tayo mananahan sa grasya ng Panginoon while we do what we need to do. Yun po yung bungad ni Paul kay Timothy. Bakit po? Because that's what will sum up everything. That when the Lord looked deep in our hearts, now why are we here? Why do we attend church? Are we just going to sit? Or are we going to get up and do the best for the Lord? Are we going to live as if and because we are victorious? And for our conclusion, if we will to present ourselves right now
sa Panginoon, sa harapan niya, will we be approved? And I also want to leave you with this verse. Sabi po sa 2 Timothy 2 verse 19. But God's truth stands firm like a foundation stone with His inscription. Ito po yung katotohanan mula sa Panginoon. And it stands mula po sa panahon ng mga apostles hanggang ngayon, it stands. Ano po yung sabi? The Lord knows those who are His. And all who belong to the Lord must turn away from evil. That's also our instruction for tonight. The Lord knows you, and He will give you the strength. He will give you the faith. He will give you the grace to turn away from evil things. You can resist the devil. You can stand on the truth. You can choose God. Because God will equip you. Amen po. Sige po, tayo po yung manalangin.